Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng karaniwang panahon. At kung atin pong pinakinggang mabuti ang mga pagbasa, mayroon tayong mapupulot na mga inspirasyon na pwede nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa unang pagbasa, atin pong narinig ang kwento at mga hinaing ni Job, isang taong banal, isang taong masunurin sa Diyos, isang taong mapagmahal sa kanyang pamilya, pero dumanas ng hirap at sakit, sapagat nawala ang kanyang kabuhayan, pati ang kanyang pamilya ay nawala rin, o kaya't gayon na lang ang kanyang hinagpis, kung bakit sa kanyang kabutihan ay nangyayari pa ang mga bagay na ito na masasabi nating isang pagsubok, sapagkat si Satanas ay nagsabi sa Diyos na kaya ka lamang sinusunod ni Job ay dahil sa siya ay binibigyan mo ng mga biyaya at binibigyan mo siya ng proteksyon. Kung kaya parang challenge kay Taning na hingi ng permiso ng Diyos upang subukin at pahirapan si Job upang kumalas sa kanyang pananalig sa Diyos. Ngunit nagkamali si Satanas sapagkat ang taong tapat tulad ni Job, tapat sa Panginoon, tapat sa Diyos, ay nakahandang tanggapin ang pagkapakasakit at mananatiling matapat sa Panginoon. Kung kaya sa kabila ng kanyang hirap, sa kabila ng kanyang hinalakit, sa kabila ng kanyang mga dalahin sa kanyang kalooban, na nabibigatan siya, at sa kabila ng nag-uudyok ng mga tao na tigilan na niya ang pagiging malapit sa Diyos, nanindigan si Job na hindi niya lalapastanganin ang pangalan ng Diyos at siya mananatiling nagmamahal at nananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, sa buhay po natin mga tao, kung minsan may mga tao na dumadanas din ng hirap tulad ni Job. May mga tao na dumadanas ng kalamidad at may mga tao na nakakaranas ng pagkabigo o dili kaya ay pagkasawi dahil sa mga kalungkutan na kanilang naranasan. At minsan pati Diyos ay nasisisi. Bakit nangyayari ito? Gayong siya naman ay nagsisimba, siya man ay nagdadasal, siya man ay tumatanggap ng komunyon, siya man ay nagsusumikap ng kabanalan. Bakit nangyayari sa kanya ang mga bagay na ito? Kung kaya't may mga tao na iniiwanan ng Diyos, tumatalikod sa Diyos, at minsan sinisisi ang Diyos sa kapahamakan na nangyari sa kanilang buhay. Kung kaya't kabaliktaran ng ipinakita sa atin ni Job, na sa kanyang pagtitiis at hirap, hindi siya nawala sa pananampalataya, kundi bagkos muli niyang niyakap ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Mga kapatid, sa kalawang pagbasa, sinasabi naman sa atin ni San Pablo, tulad ng kanyang paalala sa mga taga-Korinto, na ang buhay ng isang taong may dala na salita ng Diyos ay dapat ipangaral ang salita ng Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay. Kung mahirap ang iyong kasama, dapat maging mahirap ka rin. Kung ikaw ay nasa mga lugar na maunlad, dapat magbigay ka rin ng kaunlaran sa kanila mula sa salita ng Diyos. Sa bawat antas ng buhay ng tao, ang salita ng Diyos ay dapat ating binabagayan at nakikibagay sa ating sitwasyon sa buhay. Kung kaya dito ang ginawa ni San Pablo sa kanyang misyon, kung ano yung kanyang kaharap, lagi siya nag-a-adapt. At sa kanyang pag-a-adapt, natutununan nila ang salita ng Diyos ay hindi nakahangin sa langit,
kundi bagos kayang abutin ng tao na nakatuntong sa lupa, sapagkat ang salita ng Diyos ay isang misyon na dapat natin gawin at ganapin habang tayo naglalakbay sa buhay na ito. Kaya hindi naman sa Ebanghelyo na ating narinig, sinasabi na mayroon dalawang bagay sa Ebanghelyong ito. Si Kristo ay nangangaral at siya kinalulugdan ng mga tao sa kanyang sinasabi at kanyang pinapangaral, sapagkat ito'y nakikita sa kanyang sariling gawain, hindi lamang sa salita, kundi sa pamagitan ng konkretong gawa. Kung kaya sa kanyang pangaral, hindi na siya halos kumakain, sapagkat napakaraming mga tao ang lumalapit sa kanya. Napakaraming mga tao ang mga may sakit na dinadala sa kanya at kanyang tinutulungan at ito ay pinapagaling. Pangalawa, sa Ebanghelyong ito ay pinapakita din sa atin na si Jesus ay sanay magpahinga. Bagamat hindi tulad ng pahinga na ginagawa natin, siya ay nananalangin, siya ay nagdarasal. At ito yung kanyang recharging kung siya ay naglolobat na sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapagaling. Umahanap siya ng isang lugar na tahimik at doon nagdarasal at nananalangin. At ito po yung kailangan natin sa panahon natin ngayon, sapagkat napakabilis na tumakbo ang ating mga gawain. Napakabilis na magkaroon tayo ng maraming mga activities, maraming schedule, maraming pagtugon, pangangailangan ng pamilya, pangangailangan ng trabaho, pangangailangan ng ating mga responsibilidad. Kung kaya dapat maganap tayo ng panahon na tayo nakapagdarasal at nakapagbibigay ng kapahingahan, hindi lamang sa ating katawan, kundi maging sa ating kaluluwa, sa pamamagitan ng pagdarasal at pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ito ay magagawa po natin kapag tayo ay pupunta sa mga tahimik na lugar at nananatili tayong tahimik, nagninilay, at hindi lamang nagsasalita sa Panginoon, kundi bagkus dapat din tayo makinig sa Diyos. Pakinggan natin ang kanyang salita sa kaibuturan ng ating puso, nang sa gayon maramdaman natin ang kanyang sinasabi at hindi lamang natin maramdaman, kundi bagkus gawin natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung kahit kapag ikaw ay lobat, magdasal ka at ikaw ay magkakaroon ng recharging sa iyong buhay at sa iyong pananampalataya. Amen.